Sadyang may mga pamilyang sa unang tingin ay napakaordinaryo, ngunit sa isang iglap, dahil lamang sa isang posisyon at kapangyarihan, ay lumalabas ang tunay na kulay ng mga taong may pusong bato. Inakala ko noon na bilang isang manugang sapat na ang magtimpi at magtiis. Naniwala ako na kung mamumuhay ako ng matino magiging maayos ang lahat. Hanggang sa araw na ako ay itinalaga bilang bagong direktor. Ito rin ang araw kung kailan lihim na naglabas ang aking biyena ng 2 milyong piso para ipapatay ako sa mga siga-siga para lamang sa posisyong iyon ay mapunta sa aking bayaw. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat, nang gabing dumating sila sa sandaling paglabas ko sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang grupo ng mga maton ay sabay-sabay na namutla at napaatras sa matinding takot. Dahil sa sandaling iyon natanto nila ang isang katotohanang nakakapangilabot. Ang taong inupahan nila para patayin ay ang taong isinumpa ng buong mundo ng mga kriminal na hinding-hindi nila gagalawin. At mula sa sandaling iyon, ang kapalaran ng aking biyenan ay naitakda na. Napakalungkot ng umagang iyon. Ang kulay abong ulap ay tila bumababa sa bubong ng lumang bahay kung saan ako nanirahan bilang manugang sa loob ng 7 taon. Ang bahay na may 3 silid ay nakatago sa isang makitid na eskinita. Ang mga pader ay may mga bakas ng halumigmig at maraming bahagi ng sahig na baldosa ay basag na. Nakatayo ako sa kusina, hinahalo ang kumukulong lugaw. Ang amoy ng usok mula sa kalan ay humahalo sa amoy ng amag na nakasanayan ko na kaya't hindi na ako naiinis. Sanay na ako sa ganitong buhay, sanay na sa paggising. Nang mas maaga sa lahat, sanay na sa pagkain ng huli at sanay sa malamig at mapanlibak na tingin ng aking biyenan sa tuwing tinitingnan niya ako. Manugang ka pero buong araw kang nakatutok sa computer, hindi mo man lang maalagaan ang asawa at anak mo. Madalas niyang sabihin kahit na siya mismo ang nagpilit sa akin na magtrabaho para makatulong sa pamilya. Ang asawa ko ay nakaupo sa hapagkainan tahimik na nag-scroll sa kanyang telepono. Hindi niya ako kailanman ipinagtanggol, ngunit hindi rin niya ako direktang sinaktan. Para siyang isang taong nakatayo sa gitna ng dalawang pampang pinipili ang manahimik para sa kapayapaan. Ngunit iba, ang aking bayaw ang bunso. Hindi niya kailanman itinago ang kanyang inggit. Akala mo kung sino kang magaling. Minsan niyang sinabi sa harap ko nang malaman niyang na-promote ako sa isang mid-level management position sa kumpanya. Hindi ako sumagot. Hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil alam kong sa bahay na ito, ang aking mga salita ay walang halaga. Nang umagang iyon, nagsuot ako ng simpleng itim na business suit na pinlansya ko pa noong gabi. Tumingin ako sa salamin at nakita ang isang payat na babae, walang makeup na may mga matang kakaiba ang kalmado. Walang sino man sa bahay ang nagtanong kung saan ako pupunta. Hanggang sa bitbit ko na ang aking bag at handa nang lumabas, saka lang nagsalita ang aking biyenan, ang kanyang boses ay may halong pangungutya at pag-usisa. May meeting ka na naman. Tumango ako. Opo, ngumisi siya. Kahit anong meeting mo mukhang hindi ka naman naangat. Yumuko ako para magpaalam at lumabas. Ang pagsara ng pinto sa likod ko ay banayad ngunit malamig. Ang gusali ng korporasyon ay hindi pangkaraniwan ang dami ng tao noong araw na iyon. Ang mga watawat ay maayos na nakasabit at ang malaking lobby ay may pulang karpet. Nang pumasok ako ang tunog ng aking mga takong ay umaling-aungaw sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Isang mundo na ganap na kaiba sa mamasamasang kusina na kalalabas ko lang. Umupo ako sa pangalawang hanay, ang puso ko'y mabagal ngunit malakas ang tibok. Nang tawagin ang pangalan ko sa gitna ng malawak na bulwagan sa sandaling iyon, alam kong ang buhay ko ay lumiko na sa ibang direksyon. Mula ngayon, opisyal ka ng branch director. Umugong ang palakpakan at ang mga ilaw ay direktang nakatutok sa akin. Tumayo ako, yumuko para magpasalamat, hindi umiyak, hindi nanginginig, ngunit may kakaibang pakiramdam ng kawalan sa aking puso. Hindi ako masaya tulad ng inaasahan ko. Sa halip, mayroon akong malabong pakiramdam ng pagkabalisa. Dahil alam kong may mga tagumpay na hindi lahat ay nais mong makamit. Gabi na ako umuwi. Madilim ang bahay, tanging ang ilaw mula sa sala ang bahagyang nakabukas.
Kakalapag ko lang ng aking bag nang marinig ko ang boses ng aking biyenan. Mula sa kabilang silid, ang kanyang boses ay apurado at iba sa karaniwan. Magkano itong isang malalim at magaspang na boses ng lalaki ang narinig mula sa kabilang linya? 2 milyon. Gawin ninyong malinis, walang iiwang bakas. Ang puso ko ay tila huminto sa pagtibok. Nanigas ako sa likod ng manipis na kahoy na pinto, ang aking mga binti ay biglang nanlambot. Narinig ko ng malinaw ang bawat salita, ang bawat mabigat na paghinga ng aking biyenan. Kailangan lang siyang mawala, sabi niya sa isang napakalamig na tinig. Para ang bunso ang papalit. Ako na ang bahala sa lahat. Tinikom ko ang aking bibig, natatakot na baka ang sarili kong hininga ay makalikha ng ingay. Sa sandaling iyon, isang nakakakilabot na bagay ang aking naunawaan. Ang taong gustong pumatay sa akin ay hindi isang kaaway sa labas, kundi ang taong tumatawag sa aking manugang. Umatras ako ng isang hakbang, sumandal sa pader. Tumulo ang mga luha ko, ngunit hindi ako humikbi. Dahil sa kaibuturan ng aking puso, hindi lamang takot ang naroon, kundi isang pag-iisip na kahit ako ay kinilabutan. Kung pinili nila ang landas na ito, wala na rin akong dahilan para magpanggap pa na mahina ako. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang tiktak ng orasan sa pader ay malinaw na naririnig na nagpapasikip sa aking dibdib sa bawat tunog. Nakahiga akong patagilid, nakaharap sa pader, sinusubukang kontrolin ang aking paghinga para hindi makalikha ng anumang ingay. Sa aking isipan, paulit-ulit na umuulit ang mga salita ng aking biyenan kanina na para bang may bumubulong sa aking tainga. 2 milyon gawing malinis, walang iiwang bakas. Madilim ang maliit na silid naming mag-asawa. Ang aking asawa ay matagal ng tulog, ang kanyang paghinga ay pantay at walang muwang na tila isang kalupitan. Tumingin ako sa kanya at isang hindi maipaliwanag na pait ang aking naramdaman. Ang lalaking ito na aking pinagkatiwalaan na pinili kong maging asawa, alam kaya niya na ang kanyang ina ay nagpaplano na patayin ang kanyang asawa, o alam niya ngunit nagkukunwaring walang alam? Hindi ako naglakas loob na magtanong dahil natatakot ako sa sagot. Kinaumagahan, gumising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Madilim-dilim pa at ang eskinita sa harap ng bahay ay nakakatakot sa sobrang tahimik. Lumabas ako at huminga ng malalim. Ang malamig at mamasamasang hangin ng umaga ay nagpagising sa akin ng kaunti pagkatapos ng mahabang gabi ng tensyon. Habang isinasara ko ang pinto, napansin kong may mali. Isang hindi pamilyar na motorsiklo ang nakaparada ilang metro mula sa aming bahay. 2 lalaki ang nakasakay, nakasuot ng sombrero, na nakababa, nagkukunwaring tumitingin sa kanilang mga telepono, ngunit ang kanilang mga mata ay patuloy na sumusulyap sa akin. Nang direktang tumingin ako sa kanila, ang isa ay mabilis na umiwas ng tingin habang ang isa naman ay nagkunwaring yumuko para itali ang kanyang sapatos. Bumilis ang tibok ng aking puso. Kalma lang, baka mga dumadaan lang, sabi ko sa aking sarili, ngunit ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng aking bag hanggang sa mamuti ito. Pinaandar ko ang aking sasakyan at dahan-dahang lumabas sa eskinita. Sa pamamagitan ng rearview mirror, nakita ko ang motorsiklo na nagsimulang sumunod. Hindi malapit, ngunit sapat na para mapansin ko. Sa buong biyahe papunta sa opisina, palagi kong nararamdaman na may inakatingin sa akin mula sa likuran. Ang motorsiklong iyon ay palitaw-litaw, minsan humihinto sa intersection, minsan naman ay nasa likuran ko mismo sa mataong kalsada. Malamig na pawis ang tumulo sa aking batok kahit hindi mainit ang umaga. Nang lumiko ako sa parking lot ng kumpanya, hindi na sumunod ang motorsiklo. Huminto ako, nanatiling tahimik sa loob ng sasakyan ng ilang segundo. Ang puso ko'y dumadagundong na parang tambol ng digmaan. Imposible, isang gabi pa lang ang nakalipas. Hinigpitan ko ang hawak sa manibela. Sa sandaling iyon, isang bagay ang aking naunawaan na nagpanginig sa aking gulugod. Ang aking biyenan ay hindi nagbibiro. Kumikilos siya ng napakabilis.
Sa aking unang araw bilang direktor, sinubukan kong manatiling kalmado. Ang bagong opisina ay maluwag at maliwanag na may malaking salamin na bintana na tanaw ang abalang lungsod. Ang mga empleyado ay pumasok upang bumati at magulat lahat ay magalang at magalang. Ngunit alam ko na sa likod ng malinaw na salamin na ito, isang bagyo ang tahimik na nabubuo. Tanghali, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pinapayuhan kitang mag-ingat sa pag-uwi sa gabi, sabi ng isang malalim at walang emosyong boses ng lalaki. Bago pa ako makasagot, ibinaba na ang telepono. Nanigas ako sa aking upuan, ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto na hindi ko mahawakan ang telepono. Hindi na kailangan pang sabihin, nauunawaan ko. Hindi na ito isang hinala. Ako na ang target. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, ang aking biyenan ay nakaupo sa sala na nanonood ng TV na para bang walang nangyari. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay mabait sa isang nakakatakot na paraan. Nakauwi ka na pala, anak. Tanong niya sa isang matamis na tinig. Tumango ako, sinusubukang panatilihing normal ang aking ekspresyon. Sa aking isipan, ang imahe ng dalawang lalaki sa motorsiklo at ang tawag kaninang tanghali ay nagpapatong-patong. Ngayong direktor ka na huwag mong kalimutan ang iyong tungkulin bilang manugang, dagdag niya nakangiti. Yumuko ako at hindi sumagot, ngunit sa aking kalooban, isang ibang boses ang malinaw na umalingaw-ngaw, mas malamig kaysa dati. Kung gusto nila akong mamatay, mapipilitan akong mabuhay. At mabuhay sa paraang katatakutan nila. Mabilis na dumilim ang gabi, at ang ambon ay nagdala ng lamig na tumatagos sa bawat siwang ng pinto. Ang eskinita sa harap ng aming bahay ay hindi pangkaraniwan. Ang katahimikan ng dilaw na ilaw ng poste ay nagbibigay liwanag sa basang kalsada. Nakatayo ako sa loob ng silid, nakatingin sa labas. Sa pamamagitan ng manipis na kurtina, ang tibok ng aking puso ay mabagal ngunit mabigat na, para bang naghihintay sa isang bagay na kahit ako ay hindi maglakas loob na pangalanan. Gabi na umuwi ang aking asawa. Tahimik siyang kumain habang nakatingin sa kanyang telepono. Ang aking biyenan ay nakaupo sa tapat niya, ang kanyang mukha ay kalmado na. Kung hindi mo alam ang nangyayari, aakalain mong ito ay isang payapang hapunan ng pamilya tulad ng dati. Umuwi ka ng maaga bukas, anak, sabi niya sa isang banayad na tinig. Delikado sa labas ngayon, tumingin ako sa kanya. Ang mga matang iyon ay hindi na mata ng isang ordinaryong biyenan. Malamig, malalim at walang bahid ng tunay na pag-aalala. Tumango ako. Opo, isang salita lamang. Ngunit sa aking kalooban, bawat selula ko ay sumisigaw. Mga bandang 11:00 ng gabi, tulog na ang buong bahay. Nakahiga pa rin ako sa kama, dilat ang mga mata habang nakatingin sa madilim na kisame. Bawat maliit na ingay sa gabi ay nagpapagulat sa akin. Ang tahol ng aso, sa malayo ang hihip ng hangin sa mga puno, at pagkatapos ay ang napakahinang mga yapak mula sa labas ng eskinita. Hindi tunog ng isang taong dumadaan, kundi tunog ng paghinto. Pinigil ko ang aking hininga. Sa siwang ng bintana, nakita ko ang anino ng isang tao sa basang semento. Isa, pagkatapos ay dalawa, pagkatapos ay tatlong anino na nagpapatong-patong. Isang kislap ng apoy ang lumitaw sa dilim. May nagsisindi ng sigarilyo. Nandito na sila. Bulong ko sa sarili habang nanlalamig ang aking likod. Ang nanginginig kong kamay ay inabot ang telepono, ngunit huminto sa kalagitnaan. Hindi ako tumawag kanino man. Hindi dahil hindi ko kailangan ng tulong, kundi dahil alam kong ngayong gabi ako lamang ang haharap sa kanila. May kumatok sa pinto. Tok, tok, tok. Hindi malakas, hindi nagmamadali, ngunit sapat na para maramdaman kong sinasakal ang aking puso. May tao ba? Isang malalim at magaspang na boses ng lalaki ang narinig mula sa labas. Hindi ako sumagot. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Nagsimulang umalog ng bahagya ang pinto, hindi sinisipa, kundi tinutulak bilang isang malamig na babala. Tumayo ako, dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Sa aking isipan, ang imahe ng aking biyenan na nakaupo sa sala kaninang gabi
ay malinaw na lumitaw. Ang kanyang mabait na ngiti ngayon ay nagpapasuka sa akin. Binuksan ko ang pinto. Ang ilaw ng poste ay direktang tumama sa aking muka. Sa harap ng pinto ay may tatlong lalaki na kasuot ng madilim na jacket, matipuno ang katawan, at ang kanilang mga mata ay matalim at malamig na parang kutsilyo. Ang isa sa harap na nakapamulsa ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ikaw ba si... Nag-atubili siya. Tumayo ako ng tuwid, hindi iniiwasan ang kanyang tingin. Ang aking muka ay walang bakas ng takot, hindi rin mapanghamon, isang kakaibang kalmado lamang. Biglang natigilan ang lalaki, nagbago ang kanyang tingin, mula sa pagiging malamig ay naging pagkagulat. Lumingon siya sa dalawang kasama sa likod, ibinaba ang kanyang boses. Teka lang! Biglang bumigat ang hangin. Isa sa dalawang lalaki sa likod ay masusing tumingin sa akin, at pagkatapos ay namutla. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay, nahulog ang sigarilyo sa lupa at namatay sa isang maliit na puddle ng tubig ulan. Hindi. Imposible, bulong niya. Tumingin ako ng diretso sa kanilang mga mata, ang aking boses ay malalim at malinaw. Nagkakamali kayo ng tao. Ang mga salitang iyon ay nagpaatras sa kanilang tatlo ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon sigurado ako sa isang bagay, na kilala nila kung sino ako, at ang taong nag-upa sa kanila ay hindi sinabi sa kanila ang katotohanan. Mula sa loob ng bahay, may narinig na ingay. Binuksan ng aking biyenan ang pinto ng kanyang silid, ang kanyang boses ay pagalit. Sino yan? Ang tatlong lalaki ay mabilis na tumalikod at umalis, walang sinabing karagdagang salita. Ang eskinita ay muling nalunod sa katahimikan na para bang walang nangyari. Ang aking biyenan ay nanigas sa pintuan, tinitingnan ang kanilang papalayong anino bago lumingon sa akin. Sa kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, nakita ko ang hindi maitatagong pagkasindak. Kilala mo ba sila? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ngumiti ako ng napakaliit, isang ngiti na sa loob ng 7 taon kong pagiging manugang ay hindi pa niya nakita. Hindi ko sila kilala nung dahan-dahan kong sagot, pero marahil kilala nila ako. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na naging pareho ang bahay. Hindi dahil sa may mga bagong ingay, kundi dahil ang katahimikan sa loob ng bahay ay nagbago ng kulay. Kinaumagahan gumising ako bago pa man sumikat ang araw. Ang mahinang sinag ng araw ay tumagos sa siwang ng bintana, tumatama sa malamig na sahig. Lumabas ako ng silid. Ang lahat ay nasa dati pa ring ayos, ngunit alam kong may isang bagay na nabasag, na isang bagay na hindi na maibabalik pa. Ang aking biyenan ay maagang nakaupo sa hapagkainan. Hindi siya nanonood ng TV, hindi nagrereklamo, hindi nagsasabi ng kanyang karaniwang mapanlibak na mga salita. Sa harap niya ay isang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa mesa, ang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Tumingin siya sa akin nang makita niya ako. Ang mga matang iyon ay hindi na mata ng isang taong may kapangyarihan sa bahay. Ito ay mga mata ng isang taong natatakot. Sino yung mga yun kagabi? Nagsimula siyang magsalita, magaspang ang boses. Kaibigan mo ba sila? Huminga ako ng upuan at umupo, dahan-dahang nagsalin ng tubig para sa sarili ko. Bawat kilos ko ay kalmado na, para bang walang nangyari kagabi. Hindi ko rin alam kung sino sila. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Ang aking kalmado ay lalo pang nagpabalisa sa kanya. Eh bakit sila umalis? Pagalit niyang sabi, sinusubukang bawiin ang kanyang dating katatagan. Hindi ganyan ang mga ordinaryong tao. Tumingin ako sa kanya, sa pagkakataong ito ay diretso sa kanyang mga mata. May mga tao. Sabi ko, binibigkas ang bawat salita ng dahan-dahan at malinaw, na sa isang tingin pa lang alam mo nang hindi dapat galawin. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa hapagkainan na parang isang hindi nakikitang patalim. Nanahimik siya. Samantala sa ibang lugar, hindi kalayuan sa bahay na ito, ang tatlong lalaki kagabi ay nakaupo sa isang maliit na coffee shop. Ang salaming pinto ay namamasa dahil sa singaw. Walang nagsalita sa unang ilang minuto,
Tanging ang tunog lamang ng kutsarang tumatama sa gilid ng tasa mahina, ngunit puno ng tensyon. Sabi niya, isa lang siyang manugang. Sa wakas ay nagsalita ang leader, magaspang ang boses. Isang bagong promote na direktor na walang backer. Isa sa kanila ay tumawa ng tuyo, nanginginig ang kamay habang hawak ang sigarilyo. Anong klasing manugang yun na may ganoong klasing tingin? Nakikita ko lang ang tingin na yan sa mga taong nakatayo na sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang pangatlo ay yumuko, ibinaba ang kanyang boses. Naaalala niyo ba 3 taon na ang nakalipas sa pier sa Timog? Ang babaeng nakaitim na nakatayo sa harap ng 12 dosenang lalaki nang hindi kumukurap, nanahimik ang lahat. Walang nagdagdag, ngunit lahat sila ay iisa lang ang iniisip. May tinatago siya, matigas na sabi ng leader. Isang malaking bagay. Maaga akong umuwi ng hapong iyon. Nakatayo ang aking biyenan sa labas, tinitingnan ako mula sa malayo, ang kanyang mga mata ay mapanuri. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, tiningnan niya ako na parang isang ganap na estranghero. Saan ka nagtrabaho dati? Tanong niya, nagkukunwaring kaswal. Sa dati kong kumpanya, sagot ko habang inaalis ang aking sapatos at inilalagay ng maayos sa tabi ng pinto. Ang ibig kong sabihin, bago ka ikasal, pagtatama niya pilit ang boses. Huminto ako ng 1 segundo. 1 segundo lamang, ngunit sapat na para mapagtanto niyang nasagi niya ang isang bagay na hindi dapat. Bago ako ikasal, sagot ko na may bahagyang ngiti. Nabuhay ako sa isang buhay na hindi mo gugustuhing malaman. Ang hangin ay marahang umihip sa bakuran, ang mga tuyong dahon ay kumakaluskos sa ilalim ng aking mga paa. Lumunok ang aking biyenan, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Pagsapit ng gabi, nag-iisa ako sa aking silid, binuksan ang isang lumang drawer. Sa ilalim nito ay isang maliit na kahon na puno ng alikabok. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang lumang telepono, may gasgas na ang screen at isang manipis na metal card. Kinuha ko ang card, ang malamig na metal ay sumasalamin sa dilaw na ilaw. Nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi ko na ito gagamitin muli. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na may mga nakaraan na habang tinatakasan mo ay lalo kang hinahabol. Inilapag ko ang card sa mesa. Sa labas sa kabilang silid, ang aking biyenan ay hindi makatulog. Hindi niya alam na ang bagay na pinakakinatatakutan niya ay hindi ang katotohanang alam ko kung sino ang inupahan niya, kundi ang katotohanang wala siyang kaalam-alam kung sino ang pinapapatay niya. Hindi ko binuksan ang ilaw ng gabing iyon. Nakaupo ako sa dilim, nakasandal sa headboard ng kama. Ang lumang kahoy na kahon ay nasa aking kandungan. Ang amoy ng mamasamasang kahoy, ang malamig na amoy ng metal. Lahat ay pamilyar na nakapagpasakit sa aking puso. Akala ko kapag nag-asawa ako, kapag namuhay ako bilang isang ordinaryong babae, ang nakaraan na iyon ay kusang maglalaho. Ngunit nagkamali ako. Ang nakaraan ay hindi namamatay. Natutulog lamang ito, naghihintay na magising. Kinuha ko ang lumang telepono. May basag sa isang sulok ng screen at sira na ang baterya. Pinindot ko ang power button. Pagkaraan ng ilang segundo, umilaw ang screen, ipinapakita ang isang pamilyar na mensahe na isinumpa kong hinding-hindi ko na muling titingnan. May 3 missed calls, lahat ay mula sa iisang numero. Napapikit ako, kung gayon alam na nila o kahit papaano naghihinala na sila. Kinaumagahan, ang pagkain sa bahay ay naganap sa isang napakabigat na katahimikan. Mabilis na kumain ang aking asawa at maagang umalis papunta sa trabaho, walang sinabing salita. Iniiwasan niya ang aking tingin, pati na rin ang tingin ng kanyang ina. Ang aking biyenan ay nakaupo sa tapat ko, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa aking mukha. Nagbago ka nitong mga nakaraang araw. Nagsimula siyang magsalita, mabagal at mababa ang boses. Ngumiti ako ng bahagya. Nagbago po paano? Malakas niyang ibinagsak ang kanyang mga chopsticks sa mesa. Hindi ka na natatakot sa akin. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa hangin. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Sa unang pagkakataon,
ay hindi umiiwas. Hindi po ako kailanman natakot sa inyo. Natigilan ang aking biyenan. Marahil noon niya lang napagtanto na ang inakala niyang pagpapakumbaba ay pagpili ko lamang na manahimik. Tanghali maaga akong umalis sa kumpanya. Hindi ako umuwi. Lumiko ang sasakyan sa isang maliit na kalsada sa labas ng lungsod kung saan ang mga lumang bahay ay nagsisiksikan hiwalay sa maingay na buhay ng syudad. Huminto ako sa harap ng isang maliit na talyer, ang karatulang luma, na ay halos nabura na ang mga letra. Pumasok ako. Ang lalaking nagpupunas ng kanyang mga kamay ng basahang may langis ay tumingala sa akin. Ang kanyang tingin ay matagal na nanatili sa aking mukha pagkatapos ay dumilim. Matagal na tayong hindi nagkita, sabi niya sa isang malalim na boses. Tumango ako. Ayaw ko sanang bumalik. Pero bumalik ka na? Sagot niya walang emosyon. Nanahimik ako. Ang lalaking iyon ang nag-iisang tao sa lungsod na ito na nakakaalam kung sino ako dati, kung paano ako nabuhay bago ako maging manugang, bago ako maging direktor. May gumalaw sa iyo, Pam? Diretsong tanong niya. Tumango ako. Sa loob mismo ng pamilya ko. Bahagya siyang ngumiti isang ngiti na walang kagalakan. Kung gayon, nagsasawa na silang mabuhay. Gabi, umuwi ako. Nakaupo ang aking biyenan sa sala, hawak ang telepono, ang kanyang mukha ay maputla. Nang makita niya ako, bigla siyang tumayo. Kilala, kilala mo talaga sila? Tanong niya, nanginginig ang boses. Inilapag ko ang aking bag at tumingin ng diretso sa kanya. Hindi ko sila kilala. Bakit? Nahihirapan siyang magsalita. Lumapit ako, ibinaba ang aking boses na sapat lamang para marinig naming dalawa. Pero kilala nila ako. Umatras siya ng isang hakbang nabangga ang upuan. Sa kanyang mga mata ngayon, wala nang pagkalkula, wala nang intriga, tanging purong takot na lamang. Gabi, nakatanggap ako ng isang text message. Kung ayaw mong lumala ang sitwasyon, itigil mo na ang larong ito. Matagal kong tiningnan ang screen pagkatapos ay nag-reply ng isang linya lamang. Hindi ako ang nagsimula ng larong ito. Inilapag ko ang telepono, tumayo at tumingin sa labas ng bintana. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ay nagniningning at payapa, na para bang walang kamalay-malay na isang bagyo ang malapit ng manalasa sa isang tila napaka-ordinaryong pamilya. At sa pagkakataong ito, hindi na ako aatras. Paggising ko, kinaumagahan, ibang-iba ang aking pakiramdam. Wala ng kaba, wala ng takot, tanging isang malamig na kahinahunan na para bang may isang pinto sa loob ko na tuluyan ng nagsara. Lumabas ako ng silid. Tahimik pa rin ang bahay gaya ng dati. Nakaupo ang aking biyenan sa hapagkainan ngunit ibang-iba sa dati. Hindi na niya kayang itago ang pagkabalisa sa kanyang mga mata. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, habang hawak ang baso ng tubig, sinusubukang panatilihing hindi nanginginig ang kanyang boses. Ang aga mo namang pumasok? Tanong niya, pilit ang boses. Opo, kalmado kong sagot. Maraming trabaho nitong mga nakaraang araw. Alam kong tinitingnan niya ako mula sa likuran, ang kanyang mga mata ay mapanuri takot at puno ng pagdududa. Ngunit hindi ako lumingon. Hindi ko kailangang tumingin para malaman na hindi siya makatulog dahil sa akin. Samantala, sa isang maliit na kainan, malapit sa lumang terminal ng bus, ang tatlong lalaking dating nasa harap ng aking bahay ay magkakaharap na nakaupo. Sa mesa ay isang makapal na sobre, sapat ang pera. Sapat na yan, sabi ng leader, itinutulak ang sobre sa kabilang panig. Pero aatras na kami. Ang babaeng nakaupo sa tapat nila, hindi na kailangang pangalanan para malaman kung sino, ay natigilan. Anong aatras? Pagalit niyang sabi, hindi pa tapos ang trabaho. Ang trabahong ito, putol ng lalaki, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Sa simula pa lang hindi na dapat namin tinanggap. Tumayo siya, yumuko palapit. Dapat pa nga kayong magpasalamat na pera lang ang isinasauli namin at hindi kami bumalik para singilin kayo ng buhay. Ang sobre ay itinulak pabalik sa kanya. Walang nangahas na humawak dito. Tanghali, nakatanggap ako ng isang maikling tawag. Umatras na sila, sabi ng pamilyar na boses ng lalaki sa telepono.
at nag-iwan sila ng mensahe. Anong mensahe? Tanong ko. Na kung magpapatuloy pa ang nag-upa sa kanila, wala ng pangalawang babala. Ibinaba ko ang telepono, hindi na nagsalita pa. Hindi ako masaya, hindi nagagalak, nararamdaman ko lamang na ang lahat ay umaayon sa plano. Hapon pag-uwi ko, ang kapaligiran sa bahay ay siksik. Nakaupo ang aking biyenan sa sala, sa harap niya ang telepono. Ang screen ay paulit-ulit na umiilaw at namamatay. May tinatawagan siya ngunit walang sumasagot. Nang makita niya akong pumasok, nagulat siya na parang nahuli sa akto. Nung nakauwi ka na pala, sabi niya, nanginginig ang boses. Inilapag ko ang aking bag, dahan-dahang hinubad ang aking sapatos. Opo. Tumayo siya, lumapit sa akin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ibinaba niya ang kanyang boses na halos nagmamakaawa. Yung tungkol sa mga lalaki noon, hindi ako ang may gawa noon. Huminto ako, hindi lumingon. Hindi po ako nagtatanong. Mahina akong sabi, kaya hindi nyo na rin po kailangang magpaliwanag. Ang mga salitang iyon ay nagpaupo sa kanya sa upuan. Dahil naiintindihan niya na kapag hindi ko na kailangan ang katotohanan mula sa kanya, tuluyan na siyang nawalan ng kontrol. Gabi, nag-iisa ako sa aking silid, binuksan ang laptop at nag-login sa internal system ng kumpanya. Lumabas ang ilang mga file sa screen. Hindi direktang may kaugnayan sa aking pamilya, ngunit may kaugnayan sa taong pinagkakatiwalaan ng aking biyenan, ang aking bayaw. Wala akong ginalaw. Hindi pa. Nagbasa lamang ako, nagmemorya, nag-save. Dahil alam ko na ang pinakamabisang ganti ay hindi ang agarang pag-atake, kundi ang paghihintay sa tamang pagkakataon. Sa sala, ang aking biyenan ay hindi mapakali, ang kanyang mga yapak ay mabigat at magulo. Hindi niya alam na mula sa sandaling ito, bawat desisyon niya ay nasa ilalim na ng aking kontrol. At ang bagay na pinakakinatatakutan niya ay hindi kung ano ang gagawin ko, kundi kung kailan ako magsisimula. Kinaumagahan, mas maaga akong dumating sa opisina. Ang lungsod ay inaantok pa, ang sinag ng araw ay kasisimula pa lang tumagos sa mga matataas na gusali, sumasalamin sa malamig na salamin ng mga bintana ng opisina. Pumasok ako sa aking opisina, isinabit ang aking coat at nagtimpla ng isang tasa ng itim na kape. Ang pamilyar na pait ng kape ay nagpagising sa aking isipan ng kakaiba. Ngayon, ang araw na ako ay magsisimula. Binuksan ko ang aking laptop at nag-login sa internal management system. Ang bawat folder ay malinaw na lumitaw sa harap ko, maayos na parang isang chessboard na handa na. Hindi ko kailangang gumawa ng malaking hakbang. Kailangan ko lang itulak ang tamang piyesa. Ang pangalan ng aking bayaw ay lumitaw sa isang listahan. Ilang hindi pangkaraniwang gastos, ilang kontratang minadaling pirmahan, ilang numero na walang makakapansin kung hindi mo alam kung saan titingin. Bahagya akong ngumiti, hindi dahil sa saya kundi dahil sa katiyakan. Samantala, sa bahay ang aking biyenan ay hindi mapakali. Palakad-lakad siya sa sala, hawak ang telepono, ngunit walang tinatawagan. Simula nang ibalik sa kanya ang pera, nabubuhay siya sa patuloy na pagkabalisa. Bawat tunog ng telepono, nagugulat siya, imposible. Bulong niya. Manugang ko lang siya, ngunit sa kanyang puso isang ibang takot ang lumalaki. Paano kung hindi lang siya isang manugang? Bago magtanghali, nagsimulang maging abala ang HR department ng kumpanya. Isang internal email ang ipinadala. Maikli, walang binanggit na pangalan. Nag-aanunsyo lamang ng isang pagsusuri sa ilang mga financial records na may mga hindi malinaw na palatandaan. Isang email lamang. Ngunit para sa mga may problema, ito ay parang isang katok sa pinto sa gitna ng gabi. Agad na tumawag ang aking bayaw sa kanyang ina. Ma, may problema, pupo, nanginginig ang kanyang boses sa telepono. Iniimbestigahan ng kumpanya ang mga lumang file. Namutla ang aking biyenan. May ginawa ka ba? Sumunod lang ako sa utos. Nauutal niyang sabi. Nanginig ang kamay ng aking biyenan. Bigla niyang naalala ang kalmadong tingin ko sa mga nakaraang araw, naalala ang sinabi kong,
Hindi po ako nagtatanong kaya hindi nyo na rin po kailangang magpaliwanag. Noon niya lang naunawaan, nakita na niya ang lahat. Hapon, inimbitahan ako sa isang maikling pulong. Ang tensyon sa loob ng silid-pulungan ay ramdam. Nakaupo ang aking bayaw sa tapat ko pawis. Napawis ang kanyang noo kahit malakas ang aircon. Iniiwasan niya ang aking tingin ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa ballpen hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Binuklat ko ang mga dokumento kalmado ang aking boses. May ilang mga item na kailangan nating linawin. Hindi malaki ngunit kailangan ng transparency. Iyon lang. Walang paratang, walang pagtaas ng boses, walang konklusyon. Ngunit malinaw kong nakikita na natatakot siya. Gabi, pag-uwi ko, naghihintay na ang aking biyenan sa sala. Hindi lahat ng ilaw ay bukas. Ang silid ay nasa pagitan ng liwanag at dilim. Matagal niya akong tiningnan bago biglang nagtanong magaspang ang boses, ano ang ginagawa mo? Inilapag ko ang aking bag at tumingin sa kanya. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Ano ang gusto mo? Diretsong tanong niya, nanginginig ang boses. Nanahimik ako ng ilang segundo pagkatapos ay sumagot. Gusto ko po ng kapayapaan. Tumawa siya ng tuyo. Kapayapaan, pero ganyan ang ginagawa mo. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, sa unang pagkakataon ay hindi umiiwas. Ang kapayapaan ay kapag wala nang nangangahas na galawin ako. Umatras siya ng isang hakbang. Gabi, nakatayo ako sa balkonahe nakatingin sa tahimik na kalsada. Ang hangin ay marahang umihip, dala ang pamilyar na amoy ng gabi. Wala nang pag-aalinlangan sa aking puso. Ang unang dagok ay naibigay na. Walang nasaktan, ngunit alam ng lahat kung sino ang target. At alam ko na mula sa sandaling ito, ang bawat hakbang nila ay magiging mas mali pa. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga taong natataranta ay hindi nila alam kung kailan dapat huminto. Pagkatapos ng pulong ng araw na iyon, halos 2 gabi nang hindi makatulog ang aking bayaw. Hindi na siya mapakali sa opisina, palaging labas-masok. Ang kanyang mga mata ay laging aligaga sa tuwing may dumadaan at ang kanyang mga tawag sa telepono ay dumami, ang kanyang boses ay lalong bumaba at ang pinto ng kanyang opisina ay laging sarado. Nakikita ko ang lahat, ngunit wala akong sinasabi dahil alam ko na kapag ang isang tao ay natatakot, sila mismo ang maglalantad sa kanilang sarili. Sa hapon ng ikatlong araw, isang anonymous na email ang ipinadala sa Internal Control Department. Hindi mahaba, hindi nagmamakaawa, hindi direktang nag-aakusa. Isang serye lamang ng mga kalakip na dokumento at isang maikling pangungusap. Ang mga file na ito ay hindi nag-iisa. Binasa ko ang email na iyon sa aking opisina. Ang liwanag na tumatagos sa salamin ay napakaliwanag na walang puwang para sa anumang kalabuan. Hindi ko na kailangang suriin para malaman kung sino ang nagpadala. Hindi ako kundi ang aking bayaw. Pinili niyang magtaksil para iligtas ang kanyang sarili. Sa parehong oras sa bahay, natanggap ng aking biyenan ang tawag na hinding-hindi niya gustong marinig. Dapat alagaan mo na lang ang sarili mo, malamig na sabi ng lalaki sa kabilang linya. Huwag mo na kaming tawagan ulit. Anong ibig mong sabihin? Natatarantang tanong niya. Mula ngayon, bumaba ang boses ng lalaki, wala ka nang masasandalan. Natapos ang tawag. Nahulog ang telepono mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig na may tuyong tunog. Napaupo ang aking biyenan sa upuan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, naramdaman niyang siya ay ganap na nag-iisa. Walang pera, walang tao, walang kapangyarihan. Gabi na umuwi ang aking bayaw. Dumiretso siya sa kanyang silid, iniiwasan ang lahat. Ngunit alam kong ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Ipinasa niya ang problema sa kanyang ina at ngayon ay naghihintay siya kung sino ang unang madudurog. Naghihintay ang aking biyenan sa kanya sa pasilyo. Anong ginawa mo? Tanong niya, nanginginig, ngunit pagalit ang boses. Yumuko ang aking bayaw. Wala na akong ibang paraan. Ipinagkanulo mo ang sarili mong ina? Sigaw niya, tumutulo ang luha. Hindi. Sagot niya. Ikaw ang unang nagpasok sa akin dito.
Ang mga salitang iyon ay parang isang patalim. Nakatayo ako sa aking silid, naririnig ang bawat salita. Hindi ako lumabas. Hindi ko kailangang magpakita. Ang pamilyang ito ay unti-unting nagkakawatak-watak sa paraang hindi inaasahan ng mga taong nagtangka sa aking buhay. Gabi, nakatanggap ako ng isa pang mensahe. Sa pagkakataong ito, hindi nananakot, hindi maligoy. Wala na kaming pakialam dito. Pero dapat mong malaman na ang taong nasa tabi mo ay hindi na tapat kanino man. Matagal kong tiningnan ang mga salita pagkatapos ay ngumiti. Dahil nangangahulugan iyon na ang huling maskara ay nahulog na. Tumayo ako, binuksan ang laptop at nag-type ng ilang maikling linya. Hindi ko ito agad ipinadala. Sinesave ko ito, itinakda ang petsa. Hindi ngayon, hindi pa oras. Dahil alam ko na kapag ang mga kaaway ay nagsimulang magkagatan, ang pinakamatalinong gawin ay manatiling tahimik at magmasid. Sa labas ang bahay ay nalunod sa mabigat na katahimikan. Wala nang pag-aaway, wala nang pagkukunwaring payapa. Tanging mga taong naghihintay sa isang bagay na lahat ay natatakot na pangalanan. At alam kong ang tunay na pagbabago sa kwento ay nagsisimula pa lamang. Kinaumagahan, hindi na normal ang kapaligiran sa kumpanya. Mula pa lang sa pagpasok ko sa lobby, naramdaman ko na ang pagkakaiba. Ang mga empleyado ay halos pabulong na nag-uusap, ang kanilang mga tingin ay puno ng pag-iingat. May mga pagbati pa rin, ngunit sa likod nito ay pag-uusisa, pagkabalisa at takot. Opisyal nang nagsimula ang investigasyon. Nakatanggap ako ng abiso para sa isang agarang pulong mula sa Internal Control Board. Maikli ang oras, hindi malinaw ang nilalaman, ngunit alam kong handa na ang bitag. Sa loob ng silid-pulungan, ang hangin ay malamig na parang yelo. Nakaupo ang aking bayaw sa dulo ng mesa, ang kanyang mukha ay kitang-kita, ang pamumutla, ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na magkakaugnay. Hindi siya nangangahas na tumingin kanino man, lalo na sa akin. Sa harap ng bawat isa ay isang manipis na folder ng mga dokumento, ngunit sapat na para magdulot ng malakas na tibok sa puso ng sinumang may kasalanan. May natuklasan kaming ilang mga pagkakamali. Nagsalita ang namamahala sa investigasyon at kailangan ng bawat individual na sangkot na magpaliwanag. Tinawag ang pangalan ng aking bayaw. 3 salita lamang, ngunit sapat na para mapigil ng buong silid ang kanilang hininga. Tumayo siya, nanginginig ang boses habang sumasagot. Mga paligoy-ligoy na salita, mga paliwanag na kulang sa katiyakan, at ang mga tingin ay nagsimulang magbago ng direksyon. Nanatili akong tahimik, hindi nagsasalita, hindi tumitingin, ngunit alam ko na mula sa sandaling ito, wala na siyang matatakasan. Samantala sa bahay, hindi na mapakali ang aking biyenan. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang aking asawa. Pagdating niya, hinila siya nito sa silid at isinara ng malakas ang pinto. Sasabihin ko sa'yo, mabilis niyang bulong. Napakadelikado ng sitwasyon. Anong delikado? Kunot noong tanong ng aking asawa. Ang asawa mo, nahihirapang sabihin ng aking biyenan. Hindi siya simple tulad ng iniisip mo. Natigilan ang aking asawa. Anong ibig mong sabihin, ma? Hinigpitan ng aking biyenan ang hawak sa kanyang braso. Itinutulak niya ang kapatid mo sa kapahamakan. Ang mga salitang iyon ay parang isang mitsa ng apoy. Gabi, pag-uwi ko, naghihintay na ang aking asawa sa sala. Ang lahat ng ilaw ay bukas. Wala nang pag-iwas, wala nang katahimikan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at tensyon. May gusto ka bang sabihin sa akin? Diretsong tanong niya. Inilapag ko ang aking bag, dahan-dahang hinubad ang aking coat. Ano po ang gusto mong marinig? Yung tungkol sa kumpanya. Yung tungkol sa kapatid ko. Mabigat niyang sabi. Umupo ako sa tapat niya. Sino ang pinaniniwalaan mo, ang nanay mo o ako? Nanahimik siya. Ang katahimikan na iyon ang sagot. Tumango ako ng bahagya. Kung gayon, dapat mong ihanda ang iyong sarili. Ihanda para saan? Pagalit niyang tanong. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, sa unang pagkakataon ay hindi umiiwas. Para sa katotohanan. Gabi, binuksan ko ang aking laptop. Ang file na nasave ko dati ay lumitaw sa screen.
Hindi marami, hindi maingay, ngunit sapat na para pagdugtong-dugtungin ang lahat ng nangyayari. Nagpadala ako ng isang email. Hindi para sa management, hindi para sa internal control, kundi para sa aking asawa. Isang linya lamang. Mahal mo ang pamilya mo pero may mga tao sa pamilyang iyon na piniling patayin ako. Pinindot ko ang send. Sa kabilang silid binuksan ng aking asawa ang email. Binasa niya ito nang paulit-ulit namumutla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang kamay. Sa sala nanigas ang aking biyenan habang nakatingin sa saradong pinto ng silid ng kanyang anak. Hindi niya alam na ang huling pader na nagpoprotekta sa kanya ay gumuho na. At ako nakatayo sa dilim nakatingin sa labas ng bintana. Walang galit, walang kagalakan. Isang pag-iisip lamang ang malinaw na umaling-aungaw sa aking isipan. Oras na. Nang gabing iyon, walang nakatulog sa bahay na iyon. Ang aking asawa ay nakaupo sa kanyang silid. Ang ilaw ng desk lamp ay tumatama sa kanyang maputlang mukha. Ang email na ipinadala ko ay nakabukas pa rin sa screen. Bawat salita ay tila bumibigat sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang binasa, umaasang makakahanap ng isang pangungusap na magpapatunay na nagkakamali ako. Ngunit wala, tanging katotohanan. Lantad at malamig. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Ang sala ay maliwanag pa rin. Nakaupo doon ang kanyang ina, magkakaugnay ang mga kamay, ang kanyang katawan ay tila lumiit kumpara sa babaeng laging naguutos sa bahay na ito. Nang makita niya ang kanyang anak, na lumabas agad siyang tumayo. Nabasa mo na, hindi ba Maong? Nanginginig niyang tanong. Ang alin? Tanong niya, ngunit alam niyang iniiwasan niya ang katotohanan. Lumunok ang kanyang ina. Ang email niya. Naging siksik ang hangin. Totoo ba? Diretsong tanong ng aking asawa, bumaba ang kanyang boses. Totoo ba ang lahat ng isinulat niya? Umatras ang aking biyenan. Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit isinara rin ito. Sa sandaling iyon, ang babaeng minsang tumuring sa akin na parang basura ay biglang naging napakahina. Hindi mo maiintindihan, humagulgol siya. Gusto ko lang naman ng mabuti para sa inyo, para sa pamilyang ito. Sa pamamagitan ng pagpatay sa asawa ko, binigkas niya ang bawat salita. Ang tanong ay bumagsak sa sahig na parang isang pagsabog. Napaupo siya sa upuan. Nagpadala lang ako sa galit. Sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Nang ma-promote siya, wala nang pagkakataon ang kapatid mo. Naisip ko lang. Naisip ko lang na takutin siya. Takutin gamit ang ano? Tanong niya kakaiba ang lamig ng kanyang boses. Nanahimik siya ng matagal. Pagkatapos ay napakababa niyang sinabi, 2 milyon. Nanigas ang aking asawa. 2 milyong para saan? Tanong niya kahit na alam na niya ang sagot. Sabi nila, kailangan lang siyang mawala. Humagulgol siya at magiging maayos ang lahat. Umatras ang aking asawa na parang sinampal. Mawalain ulit niya. At yan ang tinatawag mong maayos. Sa sandaling iyon, lumabas ako mula sa aking silid. Walang luha, walang galit, hindi nanginginig. Lumabas ako na may tindig ng isang taong matagal ng handa para sa sandaling ito. Pareho silang lumingon sa akin. Narinig ko ang lahat. Kalmado kong sabi, lumingon sa akin ang aking asawa, ang kanyang mga mata ay wasak. Hindi ko alam. Sumpaman hindi ko alam. Tumango ako. Naniniwala ako. Ang mga salitang iyon ay lalo pang nagpasakit sa kanya. Tumingin ako sa aking biyenan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, tinawag ko siya sa tamang titulo. Tita. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay namumula. 2 milyon. Dahan-dahan kong sabi. Hindi kayang bilhin ang buhay ng isang tao. Nanginig siya. Ano pa ang gusto mo? Nanahimik ako ng ilang segundo. Gusto kong mailagay sa tama ang katotohanan. Sagot ko, at ang mga nagkamali ay dapat harapin ang kanilang mga kahihinatnan. Gusto mong palakihin ang issue? Natataranta niyang sabi. Tumingin ako nang diretso sa kanya, wala nang bahid ng kahinaan sa aking mga mata. Ang isyung ito ay napakalaki na. Napaupo ang aking asawa sa upuan. Naiintindihan niya na ang lahat ay lampas na sa kakayahang itago.
Sa labas nagsimulang umulan. Ang mga patak ay tumatama sa salamin ng bintana, bawat tunog ay parang isang countdown. Bumalik ako sa aking silid, binuksan ang laptop. Ang huling file ay handa na. Dahil mula sa sandaling ito, hindi na ako biktima sa kwentong ito. At ang unang haharap sa mga kahihinatnan ay hindi ako. Kinaumagahan, hindi ako dumiretso sa kumpanya. Nakaupo ako sa aking sasakyan na nakaparada sa harap ng isang kulay abong gusali na may simpleng karatula. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga gustong magtago ng katotohanan. Ito ay para sa mga handang harapin ang mga kahihinatnan. Huminga ako ng malalim at lumabas ng sasakyan. Sa isang tahimik na opisina, nakaupo ako sa tapat ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may seryosong mukha at matalim na tingin, ngunit hindi malamig. Hindi ako nagkwento ng may drama, hindi umiyak, hindi nagdagdag o nagbawas. Inilapag ko lamang sa mesa ang voice recording ng tawag, ang mga text message na nananakot ang impormasyon ng money transfer at isang maikli at malinaw na salaysay. Sigurado ka ba rito? Tanong niya, matagal akong tinitingnan. Wala nang atrasan ito, tumango ako. Masyado na po akong matagal na nabuhay sa takot. Nanahimik siya ng ilang segundo at isinara ang folder. Aaksyonan namin ito. Sa sandaling iyon, alam kong nagbago na ang lahat. Sa kumpanya, isang agarang abiso ang ipinadala, pansamantalang sinuspinde ang mga individual na sangkot upang magbigay daan sa investigasyon. Ang pangalan ng aking bayaw ay lumitaw sa listahan. Hindi na malabo, hindi na paligoy-ligoy. Ang karera na inakala niyang sigurado ay nagsimulang gumuho. Tanghali, pinuntahan ako ng aking biyenan. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakaupo sa sala, hindi naguutos, hindi naninisi. Nakatayo siya sa labas ng pinto ng aking silid. Nakayuko, ang kanyang boses ay nanginginig sa isang kaawa-awang paraan. Hindi ba masyadong mabigat ang ginawa mo? Halos nagmamakaawa niyang tanong. Matagal ko siyang tiningnan. Sa sandaling iyon, hindi na isang kaaway ang nakikita ko, kundi isang babaeng isinugal ang lahat para sa ambisyon at natalo ng lubusan. Naisip ko dati. Dahan-dahan kong sabi na kung magtitiis pa ako, ng kaunti magiging maayos ang lahat. Huminto ako, tumingin ng diretso sa kanya. Pero pinili niyo pong patayin ako. Napaupo siya sa upuan, wala nang masabi. Nakatayo ang aking asawa sa pasilyo, narinig ang lahat. Pumasok siya sa silid, tumayo sa pagitan namin ng kanyang ina, pagod ang muka, ngunit iba na ang tingin. Hindi na umiiwas, hindi na bulag. Patawarin mo ako, sabi niya sa akin, magaspang ang boses. Dahil hindi kita naprotektahan. Tumango ako. Hindi ko kailangan na piliin mo ako. Natigilan siya. Kailangan ko lang na huwag ka nang magkamali ng pipiliin. Ang mga salitang iyon ay nagpayuko sa kanya ng matagal. Hapon nakatanggap ang aking biyena ng isang sobpena, isang manipis na papel, ngunit mas mabigat kaysa sa anumang paninisi. Nanginginig niyang hinawakan ito. Bumubuka-sara ang kanyang mga labi, ngunit walang salitang lumalabas. Nakatayo ako sa hagdanan, pinapanood ang eksena, ang aking puso ay kalmado ng kakaiba. Walang kagalakan, walang paghihiganti. Isang pakiramdam lamang na sa wakas, nabubuhay na ako ng totoo. Pagsapit ng gabi, nag-iisa akong nakatayo sa balkonahe. Marahang umihip ang hangin. Ang lungsod ay maliwanag pa rin, maingay pa rin, walang pakialam sa mga maliliit na trahedya sa bawat tahanan. Sumandal ako sa rehas, dahan-dahang ipinikit ang aking mga mata. Ang buhay ko ay lumiko na sa ibang landas. Wala nang takot, wala nang pagtitiis. At alam kong hindi pa ito ang katapusan, dahil sa hinaharap, ang mga taong minsang nagnanais na mawala ako ay kailangang matutong harapin ang hustisya. Kinaumagahan, umambon. Hindi isang malakas na ulan, kundi isang pinong ambon na sapat na para maramdaman mo ang lamig hanggang sa iyong mga buto. Pumasok ako sa gusali ng awtoridad, ang aking puso ay kalmado ng kakaiba. Walang kaba, walang takot. Isang malinaw na pakiramdam lamang, napapalapit na ako sa dulo ng isang mahabang paglalakbay. Sa loob ng opisina, ang puting ilaw ay pantay na nagniningning.
Ang lahat ay maayos, walang puwang para sa emosyon. Binuksan ng opisyal sa tapat ko ang folder, binuklat ang bawat pahina. Ang bawat ebidensya ay maayos na nakalagay. Kailangan naming kumpirmahin mo ulit, sabi niya sa isang mahinahong tono, na ang nag-upa ay ang iyong biyenan. Tumango ako. Opo. At ang layunin ay para tanggalin ka, dagdag niya, upang ang iyong bayaw ang pumalit sa posisyon ng direktor. Opo, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Nanahimik ang silid ng ilang segundo, hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil napakalinaw na ng lahat. Sa parehong oras sa ibang silid, nakaupo ang aking bayaw sa harap ng internal investigation team ng kumpanya. Wala na ang kanyang karaniwang kayabangan. Gusot ang kanyang damit, maitim ang ilalim ng kanyang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog. Sumasagot siya sa mga tanong na nanginginig ang boses, paulit-ulit na pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Alam mo ba ang plano ng iyong ina na upahan ang mga tao para takutin ang iyong hipag? Diretsong tanong ng isa. Natigilan siya. Hindi. Noong una, hindi ko alam, mabilis niyang sabi, pero pagkatapos nanahimik na lang ako. Nanahimik ka kahit alam mong may balak na pumatay. Ang tanong na iyon ay hindi niya masagot. Yumuko ang kanyang mga mata. Ang katahimikan na iyon ay isang pag-amin. Tanghali nakipagkita ako sa aking asawa sa isang maliit na coffee shop malapit sa aming bahay. Kitang-kita ang kanyang kapayatan, ang dalawang kamay ay nakayakap sa lumamig na tasa ng kape, ang kanyang mga mata ay pagod at walang laman. Matagal niya akong tiningnan bago nagsalita. Maaaring makulong si Mama ng matagal, sabi niya magaspang ang boses. Tumango ako. Alam ko. Nagsisisi ka ba, Mamu? Tanong niya. Nag-isip ako ng ilang segundo pagkatapos ay sumagot. Kung nanahimik ako, maaaring ako ang wala na ngayon. Napapikit siya. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang hindi na ito kwento ng tama o mali sa loob ng pamilya, kundi ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hapon, ipinatawag ang aking biyenan. Pumasok siya sa silid na nanginginig, ang kanyang buhok ay tila mas pumuti sa loob lamang ng ilang araw. Ang babaeng minsang naniwala na kayang ayusin ng pera at koneksyon ang lahat ay wala nang masasandalan ngayon. Inaamin mo ba na nag-upa ka ng mga tao sa halagang 2 milyong piso? Nanahimik siya. Alam mo ba kung anong krimen ang katumbas ng iyong ginawa? Hinigpitan niya ang hawak sa gilid ng upuan. Kung magpapatuloy kang manahimik, bumaba ang boses ng opisyal. Ang lahat ay pagpapasya batay sa ebidensya. Humagulgol ang aking biyenan. Ako? Ako nga po, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ako po ang may gawa. Naisip ko lang na kapag nawala siya magiging maayos ang lahat. Ang mga salitang iyon ay umaling-aungaw sa loob ng silid. Mahina, ngunit kasing bigat ng isang hatol. Gabi na ako umuwi. Ang pamilyar na bahay ay tila napakalamig at walang laman ngayon. Wala nang reklamo, wala nang mapanuring tingin. Nakatayo ako sa gitna ng sala kung saan dating tahimik na larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon at napagtanto kong nakaligtas ako. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil naglakas loob akong sabihin ang katotohanan. Binuksan ko ang bintana. Ang hangin ng gabi ay pumasok, dala ang amoy ng ulan at ang mga ilaw ng lungsod. Sa aking puso, wala nang galit. Tanging isang malinaw na pakiramdam. Ang anumang itinanim ay aanihin din. Pagkatapos ng araw na iyon, sa presinto mas mabilis ang naging takbo ng mga pangyayari kaysa sa inaasahan ko. Wala nang mga anonymous na tawag, wala nang mga paligoy-ligoy na banta. Sa halip, mga opisyal na abiso, malamig at walang emosyon. Papunta na sa huling yugto ang investigasyon. At mula noon, alam kong oras na para hindi ko na itago ang aking nakaraan. Isang umaga, ipinatawag ako pabalik sa opisina sa pangalawang pagkakataon. Ganoon pa rin ang silid, puting ilaw at sa mesa ay mga folder na maayos na nakasalansan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kaharap ko ay hindi lamang ang investigador, kundi isang lalaking matagal ko nang hindi nakikita. Nakaupo siya doon, tuwid ang likod, may mga puti ng buhok, ang kanyang mga mata ay matalim ngunit kalmado.
Nang makita niya ako, bahagya siyang tumango. Matagal na rin, sabi niya. Kinagat ko ang aking labi. Opo. Tumingin ang investigador sa kanya pagkatapos ay sa akin. Nakatanggap kami ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyo bago ka ikasal. Alam kong darating ang sandaling ito. Sumali ka ba dati sa anumang espesyal na operasyon? Tanong niya. Nanahimik ako ng ilang segundo pagkatapos ay tumango. Nagbago ang hangin sa silid. Naglagay ang lalaking may puting buhok ng isa pang folder sa mesa. Sa pabalat ay isang pangalan na matagal ko nang iniwan. Hindi ka lang isang ordinaryong empleyado, dahan-dahan niyang sabi. Isa ka sa mga direktang nakilahok sa pagbuwag ng maraming mapanganib na sindikato. Bahagyang kumunot ang noo ng investigador. Bakit selyado ang iyong file? Sumagot ang isa pang lalaki. Dahil kung malalantad ito, hindi lang siya ang mapapahamak, kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Yumuko ako. Sa wakas, nasabi na ang katotohanan. Hapon, ipinatawag ang aking asawa. Nakaupo siya sa tapat ko sa waiting room, ang kanyang mga mata ay tulala na parang isang taong kagigising lang mula sa isang mahabang bangungot. Ikaw, nauutal niyang sabi. Sabi nila, sino ka raw dati? Matagal ko siyang tiningnan. Pagkatapos ay mahinang sinabi, isang tao na kinailangang palitan ang pagkakakilanlan para mabuhay. Natigilan siya. Ang mga taong pumunta sa bahay ng gabing iyon. Patuloy ko, hindi sila natakot sa nanay mo. Natakot sila dahil nakilala nila ako. Lumunok siya. Nakilala ang ano. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Nakilala ang taong binalaan silang hinding-hindi dapat galawin. Samantala, sa bahay nag-iisa ang aking biyenan. Sa kanyang silid sa harap niya ay isang lumamig na tasa ng tsaa. Ang kanyang telepono ay hindi na tumutunog. Walang sumasagot, walang tumutulong. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umuulit na nagpapanginig sa kanya. Nag-upa ako ng tao para patayin ang isang taong ganoon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naunawaan niya na may mga taong hindi basta-basta mapapatay. At may mga pagkakamali na hinding-hindi na maitatama. Pagsapit ng gabi, nakatayo ako sa balkonahe nakatingin sa lungsod na kumikinang sa ilalim. Marahang umihip ang hangin, dala ang isang pamilyar na pakiramdam mula sa mga nakaraang taon. Nabuhay ako sa dilim tumakas nagpalit ng pangalan at isinumpa na hinding-hindi na babalik sa buhay na iyon. Ngunit ngayon, naiintindihan ko. Hindi ako ang bumalik sa nakaraan. Ang nakaraan ang bumalik para hanapin ako. At sa pagkakataong ito, hindi na ako tatakbo. Nang hapong iyon ang bahay ay nalunod sa isang mabigat na katahimikan na hindi pa nararanasan dati. Walang nagsasalita, hindi dahil wala nang masabi, kundi dahil lahat ng salita ay wala nang halaga. Nakaupo ang aking biyenan mag-isa sa sala, hawak ang isang kopya ng ulat ng investigasyon. Ang mga salita ay malamig at malinaw, walang puwang para sa pagdadahilan. Nanginginig niyang hinawakan ang papel, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang maikling talata sa dulo. Ang subject ay dating nasa ilalim ng espesyal na proteksyon ng pagkakakilanlan. Ang personal na impormasyon ay selyado ayon sa regulasyon. Paulit-ulit niyang binasa ang pangungusap na iyon bago tumingin sa akin. Ang kanyang tingin ay wala ng galit, wala ng pagkalkula. Tanging purong takot ng isang taong nakatuklas na ginalaw niya ang ipinagbabawal. Sino ka ba talaga? Magaspang niyang tanong. Tumayo ako sa tapat niya kalmado. Wala nang pag-iwas, wala nang pagtatago. Nagtrabaho po ako dati sa isang espesyal na unit, dahan-dahan kong sabi. Mga kaso na kung saan kapag nabigo ka, wala nang pangalawang pagkakataon para mabuhay. Namutla ang aking biyenan. Ang mga taong pumunta sa bahay ng gabing iyon, patuloy ko sa isang tingin pa lang sa akin, alam na nilang nagkamali sila ng target. Umiling siya na para bang ayaw maniwala. Pero isa ka lang manugang sa bahay na ito ngayon. Ngumiti ako ng napakaliit. Dahil iyon po ang buhay na pinili ko. Nakatayo ang aking asawa sa hagdanan, naririnig ang bawat salita.
Bumaba siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Kung gayon, bakit mo tiniis ang lahat ng ito sa loob ng maraming taon? Tumingin ako sa kanya, dahil hindi mo maaaring gamitin ang iyong nakaraan para manakot ng iba. Sagot ko. At dahil naniniwala akong ang pamilya ay hindi dapat maging isang larangan ng digmaan, yumuko siya. Sa unang pagkakataon, naunawaan niyang ang aking katahimikan ay hindi kailanman kahinaan. Tumawa ang aking biyenan, isang maikli at tuyong tawa na puno ng desperasyon. At ako, nahihirapan siyang magsalita, naglaba ako ng 2 milyon para ipapatay ka. Tinakpan niya ang kanyang mukha at humagulgol. Sa kanyang mga hikbi, wala ng galit. Tanging ang ganap na pagbagsak ng isang taong natalo dahil sa bulag na ambisyon. Hindi ko alam, sabi niya sa gitna ng kanyang mga luha. Kung alam ko lang kung sino ka, kahit mamatay ako, hindi ako mangangahas. Matagal ko siyang tiningnan, pagkatapos ay sinabi sa isang malalim ngunit tiyak na boses. Hindi ito dahil sa kung sino ako. Ito ay dahil walang sino man ang may karapatang kumuha ng buhay ng iba. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa kanyang pag-iyak. Nang gabing iyon, nag-iisa akong nakatayo sa harap ng salamin. Ang babae sa salamin ay ako pa rin pamilyar na mukha, ordinaryong anyo. Ngunit ako lamang ang nakakaalam na may isang panahon na nabuhay ako sa bingit ng kamatayan araw-araw. Iniwan ko ang mundong iyon. Pumili ako ng ibang buhay. At ang mismong pagpili na iyon ang halos kumitil sa akin. Pinatay ko ang ilaw at lumabas sa balkonahe. Ang hangin ng gabi ay malamig. Alam ko na mula sa sandaling ito, wala nang sino man sa bahay na ito ang mangangahas na maliitin ako. Ngunit hindi pa tapos ang kwento dahil ang tunay na mga kahihinatnan ay naghihintay pa. Kinaumagahan gumising ang bahay sa isang mabigat na kapaligiran. Walang gumigising, walang nagtatanong. Tanging ang napakahinang mga yapak ng aking biyenan ang umalingaw-ngaw sa malamig na sahig, mabagal at pagod na para bang tumanda siya ng 10 taon sa isang gabi. Nakasuot siya ng isang simpleng damit, walang makeup, walang alahas. Ang kanyang lumang bag ay mahigpit na hawak na parang kumakapit sa huling bagay na natitira. Nang lumabas siya ng pinto, tiningnan ko siya ng walang sinasabi. Sa pagitan namin ngayon, wala ng galit, wala ng pagtatalo. Tanging isang hindi maibabalik na katotohanan na naghihintay sa hinaharap. Nakatayo ang aking asawa sa pinto, nakasandal sa pader, ang kanyang mukha ay maputla. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya magawa. Naiintindihan niya na may mga sandali na ang mga salita ay wala ng halaga. Ang lugar ng investigasyon ay nakakatakot sa sobrang lamig. Ang silid ay hindi malaki, ngunit ang puting ilaw ay naglantad sa lahat. Walang sigawan, walang galit tulad ng sa mga pelikula. Tanging ang monotonong boses ng opisyal na nagbabasa. Bawat salita ay parang martilyong pumupukpok sa tainga ng mga nakikinig. Ang halaga, ang petsa, ang layunin. Nang oras na para sumagot ang aking biyenan, matagal siyang nanahimik, nanginginig ang magkakaugnay na mga kamay. Nakatingin siya sa mesa, iniiwasan ang lahat, na para bang kapag hindi siya tumingin maglalaho ang katotohanan. Kinukumpirma mo ba ang iyong ginawa na pag-upa ng mga tao sa halagang 2 milyong piso? Ang tanong ay malinaw at malamig. Walang pumilit, walang nagmadali. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumango siya. Isang napakaliit na tango, ngunit sapat na para isara ang lahat ng daan pabalik. Opo. Isang salita lamang, ngunit nang sabihin niya ito, ang buong katawan niya ay tila ng hina. Ang babaeng minsang nag-utos sa buong pamilya na minsang minamaliit ang buhay ng iba ay wala nang makakapitan ngayon. Sa labas naghihintay ang aking bayaw. Wala na ang kanyang kayabangan, wala na ang kanyang mapanghamong tingin. Paulit-ulit na nag-vibrate ang kanyang telepono, ngunit hindi niya ito sinasagot. Alam niya na sa likod ng mga tawag na iyon ay hindi na oportunidad kundi katapusan. Nang bumukas ang pinto, ang kanyang tingin ay puno ng pagkasindak habang nakatingin sa kanyang ina. Ngunit hindi siya tiningnan ng aking biyenan. Marahil sa sandaling iyon, naunawaan niya ang taong pinilit niyang protektahan ang siya ring dahilan ng kanyang pagbagsak. Hapon, tinawag ako para sa huling kumpirmasyon.
Pumasok ako sa silid na may kalmadong anyo na kahit ako ay nagtaka. Walang panginginig, walang takot. Alam ko kung nasaan ako sa kwentong ito. Nag-alinlangan ka ba noong nagpasya kang mag-report? Tanong ng opisyal. Nag-isip ako ng ilang segundo. Opo, sagot ko, dahil pamilya po sila. Kung gayon, ano ang nagtulak sa iyong huwag ng manahimik? Tumingala ako. Dahil kung magpapatuloy po akong manahimik, maaaring ako na po ang patay ngayon. Nanahimik ang silid. Walang nagtanong pa. Gabi umuwi kami sa katahimikan. Pumasok ang aking biyenan sa kanyang silid, isinara ang pinto ng napakahina. Wala ng reklamo, wala ng utos. Tanging isang nag-iisang babae na humaharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Matagal na nakaupo ang aking asawa sa sala. Tiningnan niya kung ako ang kanyang mga mata ay pagod at wasak. Hindi ko akalain na aabot sa ganito, sabi niya. Matagal ko nang inisip na aabot dito. Sagot ko. Yumuko siya. Sa sandaling iyon naunawaan ko. Tapos na ang lahat ng pagtatakip. Wala nang sasalo para sa iba, wala nang magtatago sa likod ng pangalan ng pamilya. Pagsapit ng gabi, nag-iisa akong nakatayo sa bintana, nakatingin sa pamilyar na kalsada. Ang mga sasakyan ay dumadaan pa rin, ang mga tao ay nagtatawanan pa rin. Ang buhay sa labas ay nagpapatuloy na para bang walang muntik ng mamatay dahil sa kasakiman ng iba. Ngunit para sa akin mula sa araw na iyon, lahat ay nagbago na. Dahil kapag nasabi na ang katotohanan, wala nang sino man ang may karapatang itago pa ito. Kinaumagahan hindi pumasok sa trabaho ang aking bayaw. Hindi dahil nag-leave siya, kundi dahil wala na siyang mapupuntahan. Ang kanyang telepono sa mesa ay paulit-ulit na nag-vibrate, ngunit bawat vibrate ay nagpapagulat sa kanya. Ang mga pangalan na dati niyang tinatawag na boss, sir o partner ay lumilitaw lamang at nawawala. Walang sumasagot, walang nagre-reply sa mga mensahe. Na para bang sa isang gabi, nabura na siya sa mundo na inakala niyang pag-aari niya. Tulala siyang nakaupo sa sofa, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sa mesa ay ang desisyon ng suspensyon, ilang linya ng itim na tinta, walang mahabang paliwanag, ngunit sapat na para tuldukan ang lahat ng ilusyon. Ako na ang bahala sa'yo, sabi dati ng kanyang ina, noong naniniwala pa siyang kayang bilhin ng pera ang lahat. Ngunit ngayon, wala nang makakapag-alaga kanino man. Bago magtanghali, nakatanggap siya ng tawag mula sa HR. Ang boses sa kabilang linya ay magalang ngunit malamig. Pakisuyong i-turn on over ang lahat ng kaugnay na mga ari-arian at dokumento bago matapos ang araw. Nauutal siya. Pwede po bang bigyan niyo pa ako ng oras? Hindi maikling sagot ng nasa kabilang linya. Ito ay isang opisyal na desisyon. Natapos ang tawag, ibinalibag niya ang telepono sa mesa, tinakpan ang kanyang ulo ng dalawang kamay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya kung paano ang ganap na iwanan. Hapon, pinuntahan niya ako. Wala na ang kanyang pagiging arogante, wala na ang kanyang mapanlibak na tingin. Matagal siyang nakatayo sa labas ng aking pinto bago nangahas na kumatok. Ate, magaspang niyang sabi. Nagkamali ako. Tiningnan ko siya. Walang galit, walang awa. Isang kalmadong tingin lamang. Kailan ka nagkamali? Tanong ko. Yumuko siya. Noong nalaman kong may balak si mama na gawin yon, pero hindi ko siya pinigilan. Ang sagot na iyon ang dahilan kung bakit wala na siyang matatakasan. Sa tingin mo, dahan-dahan kong sabi, kung nagtagumpay ang plano, ano ang makukuha mo? Hindi siya sumagot, at kung nabigo, patuloy ko, sino sa tingin mo ang haharap sa mga kahihinatnan? Hinigpitan niya ang kanyang mga kamao. Si Mama, tumango ako. At ikaw, tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasindak. Pwede mo ba akong tulungan? Nanahimik lang naman ako, wala naman akong direktang ginawa. Umiling ako ng napakabagal. Ang pananahimik, sabi ko, sa mga ganitong bagay ay hindi nangangahulugang inosente ka. Ang mga salitang iyon ay nagpamutla sa kanya. Gabi, kumain kami sa katahimikan. Walang nag-aalok ng pagkain, walang nagtatanong. Kaunti lang ang kinain ng aking bayaw.
Bawat pagbaba niya ng kanyang mga kubyertos, nanginginig ang kanyang kamay. Hindi siya nangangahas na tumingin sa kanyang ina. Ang aking biyenan naman ay nakayuko na para bang wala siyang lakas na harapin ang anak na minsang pinaglaanan niya ng lahat ng kanyang pag-asa. Pinanood sila ng aking asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit ngunit walang magawa. Naiintindihan niya ang pamilyang ito ay wasak na. Hindi dahil sa akin kundi dahil sa kasakiman at pagpapahintulot na tumagal ng napakatagal. Gabi, narinig kong bumukas ang pinto ng silid ng aking bayaw. Matagal siyang nakatayo sa pasilyo, bago nagsalita ang kanyang boses ay napakahina na halos maglaho sa dilim. Ate, kung hindi ka nagsalita noon iba kaya ang nangyari. Lumingon ako sa kanya. Kung hindi ako nagsalita noon, sagot ko, maaaring ngayon nakatayo ka sa harap ng puntod ko. Nanigas siya. Isinara ko ang pinto ng aking silid. Hindi dahil sa pagiging malamig, kundi dahil may mga aral na tanging ang nagbabayad lamang ang nakakaunawa. Nang gabing iyon, hindi nakatulog ang aking bayaw. At ako, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ay nakatulog ng mahimbing. Nang gabing iyon, hindi lahat ng ilaw sa bahay ay bukas. Tanging ang dilaw na liwanag mula sa desk lamp sa sala ang nagbibigay liwanag sapat para makita ang mukha ng bawat isa, ngunit hindi sapat para itago ang pagod na nakatago sa kanilang mga mata. Walang nanonood ng TV, walang may hawak na telepono. Lahat ay tila naghihintay sa isang bagay na lahat ay natatakot harapin. Matagal na nakaupo ang aking asawa sa upuan. Hindi niya tinitingnan ang kanyang ina, hindi rin ako. Nakatingin siya sa sahig kung saan dati nagtitipon ang buong pamilya para kumain, magtawanan, magtalo at magkunwaring kalimutan ang lahat. Ngayon, kahit ang alaala na iyon ay naging mabigat. Sa wakas, nagsalita siya, magaspang ang boses. Kailangan kong linawin. Bang tumingala ang aking biyenan, kitang-kita ang pagkasindak sa kanyang mga mata. Ano pa ang tatanungin mo, anak? Mabilis niyang sabi. Nandyan na yan lahat. Totoo ba na nag-upa ka ng tao para ipapatay ang asawa ko? Ang tanong ay bumagsak sa silid na parang isang mabigat na bagay. Hinigpitan ko ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong ang sandaling ito ang magpapasya sa lahat. Nanahimik ang aking biyenan. Ang katahimikan ay tumagal hanggang sa halos hindi na makahinga. Sa wakas, tumango siya ng napakabagal. Oo, ako nga. Napapikit ang aking asawa. Hindi siya sumigaw, hindi nagdabog. Tanging isang napakalalim na buntong hininga na para bang ang buong mundo niya ay gumuho. Bakit? Tanong niyan, nanginginig ang boses, ngunit pinipilit na manatiling kalmado. Dahil akala ko, nahihirapan siyang magsalita, nahahadlangan niya ang kapatid mo. Tumawa siya, isang maikli at mapait na tawa, wala ng init. Kung gayon, naisip mo ba, dahan-dahan niyang sabi na asawa ko siya. Ang tanong na iyon ay hindi niya masagot. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ngayon ay wala ng pagdududa, tanging sakit at pagsisisi. Ikaw, napakababa niyang sabi, kung hindi ka naging ganyan katatag noong gabing iyon, buhay ka pa ba ngayon? Tiningnan ko siya at umiling. Walang salita, ngunit sapat na para manginig siya. Tumayo ang aking asawa. Lumapit siya sa harap ng kanyang ina at lumuhod. Pinalaki mo ako, ma. Sabi niya, may utang na loob ako sa'yo. Humagulgol ang aking biyenan. Patawarin mo ako, anak, patawarin mo ako. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay namumula ngunit determinado. Pero mula sa sandaling pinili mong patayin ang asawa ko, pinili mo na ring mawala ako sa'yo. Ang mga salitang iyon ay parang isang huling saksak. Napahawak ang aking biyenan sa kanyang dibdib, humahagulgol. Hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil naunawaan niyang nawala na sa kanya ang lahat. Tumayo siya at lumingon sa akin. Hindi ako hihingi ng tawad sa'yo, sabi niya, dahil alam kong may mga bagay na hindi mapapatawad. Tumango ako. Pero pipiliin ko ang katotohanan. Patuloy niya, kahit na ang nagkamali ay ang sarili kong ina. Matagal ko siyang tiningnan. Sa sandaling iyon naunawaan ko, ito ang pinakamasakit na pagpili sa buong buhay niya.
Gabi, maagang isinara ng aking biyenan ang pinto ng kanyang silid. Wala ng ubo, wala ng buntong hininga. Tanging isang nag-iisang babae na humaharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Ang aking asawa ay nakaupo sa balkonahe hanggang halos mag-umaga. At ako nakahiga sa aking silid sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala nang pakiramdam na kailangang mag-ingat